Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong magandang video dito na bigyan ng reaksyon. Video ito ni PMC Pinoy Mystery Channel kung saan ay featured sa video na ito ang isang viral na isang party ng gobernadora sa Samar kung saan bumabaha ang Samar nung nakaraang linggo, pero dito sa party na ito ng gobernadora na merong apelyidong Tan ay bumabaha at lumilipad ang mga pera. Kaya marami ang nakapuna nito, kaya nag-viral kasi naghihirap ang mga tao sa Samar, pero sa isang mansyon na doon dinaraos ang party ay ang saya-saya nila na sumasayaw sa bumabahang pera ng bayan. Kasi public servant ka, isang ka ba kumuha ng sweldo, di ba, sa Pilipinas, sa kaba ng bayan, pero pinapalipad lang yung mga pera. Grabe. Kaya ito ang video atin na panoorin courtesy ni Pinoy Mystery Channel. Sumasayaw sa ligaya ng umuulang pera ang gobernadora habang umaapaw ang mga ilog at inaanod ang bahay ng mga taga-Samar. Napakasayang tignan ang nag-trending na kuratsa, pero nalulungkot raw si Shari dahil pinupuna ng mga mahihirap ang sandamukal na kwarta. Sa gitna ng katiwalian sa pamunuan at nakawan sa pondo ng mga flood control projects, parang wala itong pakiramdam o pakikiramay sa dalamhati ng mahihirap. Nagpaula ng kwarta ang gobernadora ng Samar. Napakasayang tignan ang nag-trending na video ni Gob Sharian Tan habang sumasayaw ng kuratsa. Naganap ang pagdiriwang habang binabaha ang Samar. Umaapaw ang mga ilog at inaanod ang mga bahay. Maraming netizens ang nanggigil dahil sa gitna ng mga pagnanakaw sa pondo ng flood control projects, nakuha pang magpa-viral ng kanilang marangyang buhay. Ayan, so grabe no? Ang daming naghihirap sa labas ng kanyang mansyon, pero sila dito, grabe, inaapak-apakan lang yung pera, ang dami-dami. At pinakamaliit dyan na denomination ay 100 eh. Merong 100 dyan, 500, at meron pa yatang 1,000 yung mga mayayaman dyan na kasama. At grabe, halos 20 years na pala ito in service dyan sa Samar. At tingnan nyo naman ang Samar ngayon, di ba? Palaging binabaha, binabagyo. Yung kanilang agrikultura ay walang harvest dahil walang ginagawa ang mga dyan eh, ang mga congressman dyan. Ito pala ay grabe, konektado pala to sa sa mga dyan, mga proyekto na natatapos o ghost lang, o kung hindi man ghost ay anomalous project. Kasi kung tingnan mo ang Samar, wala talaga. 3 years ago ako yung nakapunta ng Samar at makikita mo ay talagang wala namang doon. Walang nagawang infrastruktura na magmukhang syudad ang Samar. Grabe, parang pa rin siya, yung baryo pa rin siya tingnan eh. Grabe mga kababayan. Pero ang budget nila dyan sa taon-taon siguro ay napakalaki ng budget ng Samar, pero walang nangyayari. Kaya ito, sino bang hindi magagalit dito ng mga pobreng mamamayan, di ba? Sila naghirap sa baha, tapos itong mga tao dito ay masayang masaya, tapos ang pera tinatapon lang sa hangin. Umuulan ng pera eh. Tapos sasabihin nila, ibigay daw nila sa simbahan. Anong ibibigay simbahan? Ilagay yan sa bulsa nila. Pera yan ng kasi ang umattend dyan, lahat yan ay mga opisyalis ng gobyerno ng Samar. Kaya pera ng Pilipinas yan, hindi yan pera nyo. Pera natin yan mga kababayan. Kaya ito, makikita nyo, pinaglaruan lang ang pera eh. Tayo hirap na tayo sa paghanap ng pera. Sila tinatapon lang sa hangin, no? Grabe. Okay lang sana kung piso lang yan eh. Okay lang kung piso yung hinahagis dyan eh. Ang laki-laki. Merong 100, 500 at 1,000 pesos. Okay, patuloy tayo sa video ni PMC Pinoy Mystery Channel. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na hindi palaging masaya ang dinastiyang Tan. Dahil sa likod nito ay may nakatagong lihim ang buong pamilya. Sikreto na sinimulan ng inang si Milagrosa.
Muling umikot online ang kuratsa video ni Governor Shari Antan ng Samar na nagdulot ng halo-halong reaksyon mula sa publiko. Ayon sa opisyal, hindi daw ito bahagi ng isang lavish dinner at wala raw itong kinalaman sa mga flood control projects. Sinabi na parte lang ito ng kultura at tradisyon ng kasayahan sa mga piyesta ng lalawigan. Pero marami ang nabastusan at nainsulto, lalo na't ginanap ito sa isang probinsyang matagal nang nakararanas ng baha, kahirapan at ilang beses nang idineklarang state of calamity. Ito ang hindi ko gusto, inapakapakan na nila yung pera eh. Di ba bawal yun? Bawal ngang sunugin ang pera eh. Bawal nga na dumidumihan ang pera eh. Tapos yan, inapakapakan na lang. Eh kung kuratsa yan, dapat mayroong lalagyan ng pera, di ba? At kung wala man, sa sahig lang ilalagay, dapat doon lang sa isang sulok lang. Hindi yung tapon ng tapon, parang nakakabastos naman yan. Tinatapon lang yung pera, grabe. Bawal yan. Pwedeng magkaroon ng kaso to eh. Bawal na maltratuhin ang gawing ng paa yung pera. Tinapaktapakan eh. Hindi ganun. Kapag ganyan na cultural na nagbibigay tayo ng pera, ang iba dyan ay ipipin sa damit eh. Tapos yung iba naman ay maglagay ng sombrero dyan sa sinasayawan nila at doon nilalagay yung pera. Hindi yung tapon ng tapon. Grabe naman tong mga taong ito. Kaya pala nag-viral ang babastos eh. Pera itatapon mo, parang kanin yan eh. Yung kanin kung itatapon mo, di ba? Eh, meron kang gaba, meron kang karma. Marami akong nakikitang nagkuratsa, hindi tinatapon ng pera eh. Meron naglagay ng, kung hindi man plato, naglalagay ng sombrero at doon nilalagay yung mga mga ganyan, yung mga paper bills. Hindi yung kahit saan tapon ng tapon sila. Hindi ganun kasi napakan na yung pera eh. Parang insulto na yan sa mga bayani natin, di ba? Yung mga bayani, mukha ng mga bayani dyan sa pera. Tapos inapakapakan, mukhang may to eh. Kung talagang titingnan to, susuriin, mayroong kaso sila dyan eh. Dahil ang pera, pinaglaruan na nila. Ang pera ay parang bigas yan eh. Dapat hindi ang paglaruan. Kasi nakalagay dyan ang mga mukha ng bayani, tapos apak-apakan lang, grabe naman. Okay, patuloy tayo kay PMC. May mga nagsalita na parang kulang sa empathy o pakiramdam ang gobernadora. Walang pakikiramay o marahil ay walang pakialam sa paghihirap ng mga taga-Samar. Sa pangalawang video na kumalat, makikitang nagsasayaw muli ng kuratsa ang gobernadora at si Calbayog City Mayor Monmon Uy. Ginawa ito sa isang event na tinatawag na Governor's Night o gabi ng pagpaparangal kay Shari para sa mga nailunsad nitong proyekto sa lalawigan. Siyempre, kasama na ang mga epektibong flood control projects. Epektibo sa kapalpakan. Habang nagsasayaw, makikita rin na may mga tao sa paligid na naghahagis ng mga perang papel na mga 100, mga 500 piso sa ere. Sinabi ulit na parte lang ito ng kasayahan sa sayaw na kuratsa. Tradisyon na patok sa mga waray na sumibol sa rehiyon ng Visayas noon pa na kinilala ng National Commission for Culture and Arts na isang indigenous waray. Sinabi ng bilyonaryong gobernadora na ang kanilang nakukolekta ay madalas napupunta naman sa mga simbahan at sa mga barangay projects. Mukhang hindi ako maniniwala diyan na mapunta. Kasi pag inipon-ipon na yun, ay mapunta yun sa bulsa eh. Hindi ako maniniwala na mapunta sa simbahan yan. Kung magbigay sa simbahan ng gobernadora, yun ay ibang pera na yun. Hindi yung naipon sa isang gabi. Yun pala ang style niya eh. Kung saan siya pupunta ay pasayaw-sayaw siya ng kuratsa. And then una siyang maghagis ng pera sa hangin para maghagis din yung mga yung mga matataas ang mga pride. Maghagis din para sabihin na maraming pera. Ganon yung kultura eh. Merong Commission on Arts and Culture. Yun ang dapat titingin dito eh kung anong ikakaso. Dahil tinapaktapakan ng pera eh, hinagis-hagis sa hangin.
Hindi ganun ng ano eh. Wala nang respeto sa pera. Ang pera, dyan ang gagaling yung pagkain natin eh. Parang pagkain na rin na yung pera. Dapat ang pera nga ay nilalagay ng mabuti sa pitaka, sa wallet. Doon sa Japan ay bawal na tupiin ng pera eh. Ang pera ay talagang pinaplansa yan, nilalagay sa sa wallet. E dito lang sa Pilipinas tinutupi ang pera. How much more kung apak-apakan mo yan? Merong kaso talaga yan. Dapat tinitingnan yan ng Commission on Arts and Culture. Kasi sila ang dapat na natitingan dyan na kaso, kasi yung pagsasayaw ay kasama nga yan sa culture and arts ng Pilipino. Ang hindi ko lang nagustuhan ay yung kahit saan tinatapon-tapon nila yung pera, tapos inapak-apakan ng mga sumasayaw. Parang sila parang nagpe-flex sila na marami silang pera eh. Hindi ganun. Kasi yung pagsasayaw, yung nilalagay na pera ay merong patutunguhan yun. Parang parang naglikom for a cause, di ba? Tapos yung nakikita ko noon, kapag maliit pa ako niya, naka-attend ako sa mga ganyan, sa barangay hall na merong sayawan, ay meron talagang nilalagay na kung hindi man panyo, sombrero, o kahit ano na lalagyan, karton ba, box. Hindi yung tapo ng pera tapos inapak-apakan na nga. Masisira yung pera, di ba? Bawal sirain ng pera eh. Meron kang kaso kapag ganyan. Na inapak-apakan yung pera. Kaya ito nga bumabaha ang Samar. Ay naku, punta nga kayo mga kababayan sa diyan sa Manila. Nakatira ako ng Manila ng 4 na taon. At nang pumasok ako sa mga beer house, pumasok ako sa mga nightclub, ay karamihan diyan ng mga GRO ay galing ng Samar. Ngayon tinanong ko sila, bakit ba ang daming taga-Samar dito? Sabi nila mahirap daw sa kanilang lugar. Yung kanila daw mga sakahan ng kanilang parents, ang kanilang magulang, ay walang mga bunga dahil sa bagyo, walang harvest dahil palaging bagyo. Tapos mahirap talaga daw ang buhay sa Samar. Kaya kung kayo taga Manila, di ba, i-comment nyo kung kayo yung nakapasyal sa mga nightclub, sa mga video KTV bar or video K bar. Taga Samar ang pinakamarami diyan ng mga GRO. Ibig sabihin lang talaga niyan ay naghihirap ang komunidad ng Samar. Grabe, tapos dito pa sayaw-sayaw lang no. Tapos hagis-hagis ng pera. Okay lang naman magsayaw. Huwag lang ipakita na ipiplex yung maraming pera, kasi hindi yun pera ng kanilang mga angkan. Yan ay pera ng gobyerno, yan ay pera ng bayan. Kasi mga public servant yan ay mga sweldo sa kanila. Kung saan-saan nakuha yung mga pera na yan. Ang iba dyan ay sa flood scam, di ba? Sa flood control project scam galing. Kaya tapon lang ng pera sa hangin. Tapos inapak-apakan. Grabe naman. Okay, patuloy tayo sa video. Kumbaga, nagpapasungkit ito ng simpatya mula sa mga mahihirap sa lungsod. Inungkat pa na para sa taong bayan ang umuulang pera. Tila pang gaslight lamang itong dahilan ng maluhong gobernadora. Tumugon ulit at sinabi na nalulungkot daw siya na pinupuna ng ibang tao ang kanilang tradisyon. Mukhang pa-victim effect pa at siya pa ang nalulungkot, imbis na ang mga taga-Samar na lubog sa kahirapan. Siya pa ang naiiyak sa kalungkutan, imbis na yung mga inanod ang bahay. Siya pa ang hindi masaya, imbis na yung mga nawala ng kabuhayan at ng kinabukasan. Nakakaawa nga naman ang gobernadora. Marahil totoo na walang kinalaman ang pag-ula ng pera sa katiwalian ng mga flood control projects. Pero hindi sa DPWH nagtuon ng mga mata ng netizens, kung hindi dahil sa magkakapamilya ang nakaupo sa pamunuan ng Samar. Pamilya na puno ng kontrobersiya mula pa sa ina na si Milagros Atan. Dapat ito palang unang i-lifestyle check ni PBBM. O kayo dyan mga taga-Samar, taga-Leyte, tawagan nyo ang ating Pangulo sa kanyang website, ang isumbong sa pangulo.ph. So type nyo lang isumbong sa pangulo.ph
at makikita niya na ni PBBM ang inyong mensahe. Mababasa niya personal. Grabe pala to kasi magkakapatid ang nagdadala ng Samar. Baka isa diyan ay congressman Kasi gobernador yung isa mayor siguro yun. Kaya pala umuulan, bumabaha ng pera, tapon lang no. Grabe, dinaig pa nila si Floyd Mayweather Jr. Dinaig pa nila sa tapon-tapon ng pera. Kahit si Floyd Mayweather hindi inapak-apakan yung dolyar niya pero marami. Dito tinapon-tapon lang Grabe, yung mga tao to. Sumbong nyo sa Pangulo .ph mga taga-Samar para unang ma-lifestyle check tong mga to. Grabe, piniplex yung yaman, akala nila ay galing sa mga negosyo nila yan, galing sa gobyerno yan Tapos pinapakita lang na ganyan. Ang grabe, ang kapal moks talaga. Balik tayo sa video ni PMC. Sa Eastern Visayas, sa bayan ng Palumpon, Leyte, isinilang ang isang Milagrosa Titan noong taong 1958. Lumaki siya sa simpleng pamumuhay, ngunit nasa puso nito ang pangarap na makapaglingkod sa kapwa. Sa paglipas ng panahon, nag-asawa siya ng isang Katbaloganon at doon, nagsimula ang kanyang koneksyong politikal bilang kauna-unahang babaeng naging gobernador ng Samar. Habang nakaupo bilang gobernador ng Samar, nasangkot si Milagrosa sa isang mabigat na issue ng katiwalian. Sa halip na dumaan sa tamang proseso ng public bidding, pinirmahan niya ang pagbili ng 16.1 milyong halaga ng emergency supplies, mga gamot, bigas, t-shirt, electric fans at iba pa, na kunwaring para sa mga nasalanta ng bagyo. Pero ang problema, nauna pa raw ang mga order bago dumating ang bagyo. Ayan, so lahing scammer pala ito kasi galing sa kanilang ina, sa ina pa lamang, naunang gobernador ng Samar, ang dami-dami palang scam na ginawa. Kaya ganong dugo ang dumadaloy sa mga anak, 3 sa kanyang mga anak ay ganon din ang ginawa. Siguro, kasi hagis-hagis ng pera kung i-lifestyle check yan, siguradong merong luxury cars ang mga yan, mga kababayan. Kaya sumbong na sa Pangulo. Type nyo lang sa Google, sumbong sa Pangulo.ph para masabunan tong mga taong ito. Grabe. Piniplex yung pera. Ayaw ko apak-apakan ng pera Kasi ang pera ay parang pagkain yan. Yan ang binibili natin sa lahat Tapos nandyan pa yung mukha ng bayani, inapak-apakan, napaka-insulto. Kaya ang Commission on Arts and Culture ay tingnan nyo tong kaso na ito. Huwag nyong hayaan na apak-apakan yung ating pera ng mga bayani, di ba? Okay, so tapusin na natin tong video, napakahaba kasi nito. So shortcut na lang natin. Ibig sabihin may sablay sa kwento ng emergency funds o may milagrong ginagawa si Milagrosa. Buwan ng Marso taong 2019, hinatulan si Milatan ng Sandigan Bayan ng 8 counts ng graft. Ang kabuuang sintensya ay higit sa 100 taon sa kulungan at habang buhay na pagbabawal ng posisyon sa gobyerno kung makakalaya ito ng buhay. Hindi biro ang hatol, 1 siglo na himas rehas ang ina ni Shari. Hatol na singtindi na panghabang buhay. Bago pa man matapos ang unang kaso, may isa pang isyong hinarap ito, ang pagbili ng 69.1 milyong pisong halaga ng medical at dental supplies noong taong 2007. Wala rin itong tamang bidding at hindi rin rehistrado ang supplier. Kulang sa ebidensya ang ombudsman kaya naabswelto sa kaso. Nang pumanaw si Milatan, isinara ng Sandigan Bayan ibang kaso laban sa kanya. Naiwan ng unang babaeng gobernadora ng Samar ang mga anak nitong sina Shari Ann, Reynolds Michael at Stephen James Tan. Pero kung akala mo na wala na sa politika ang pamilya ng Tan, diyan ka nagkakamali. Nagpatuloy ang pananamasa sa kapangyarihan ng pamilya at nakontrol ang buong lalawigan. Si Shari Ann T. Tan de los Santos na sa edad na 25 taong gulang ay naging gobernadora ng Samar mula taong 2010 hanggang 2019.
Tapos ay naging kongresista hanggang taong 2022 at kasalukuyang gobernadora. Tapos si Stephen James Tan na naging vice-gobernador mula taong 2010 hanggang taong 2019. Tapos ay naging kongresista din. Si Reynolds Michael Tan na naging pansamantalang vice-gobernador noong 2019, nahalal bilang gobernador hanggang 2022 at ngayon isa ring kongresista. Nako, kaya mga kababayan, kaya pala ang dami-daming pera kasi lahat sila dumaan pagka-kongresista eh. Tapos kapag tapos na yung termino, gobernador na naman. And then kung pwede pang tatakbo, after a decade, magiging congressman na naman. Grabe no, ganun lang ang cycle eh. Gobernador, congressman, pinakamababa, mayor, kaya nakontrol nila ang lalawigan. Tingnan nyo naman tong Samar oh. Parang mga kapanahonan pa ng kapanahonan pa ng 1970s yung itsura eh. Hindi pa rin nag-improve. Kasi ang pera na para sa proyekto ay ninanakaw talaga yan. Klarong-klaro naman, di ba? Kaya pala yung pera sa sayawan ay talagang lumilipad sa hangin eh, ang dami-dami. Anong masasabi niyo dito mga kababayan, mga ka-Golden Boy? Paki-comment sa ating comment section down below. At sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Yan lang ang may tulong nyo sa aming mga content creator para naman kami ay maganahan. Hanggang sa muli, maraming salamat.